Mula sa bulwagan ng balitaan, maglilingkod ng totoo at mga balitang tapat sa inyo. Ito ang Balitang Publiko. Magandang araw sa ating lokal na balita. Nagpahayag ng pag-alala ang mga residente ng Barangay Tula hinggil sa kawalan ng pasilidad sa pagtatapon ng basura o walang material recovery facility sa kanilang lugar. Sa kabila ng mga umiiral na batas tulad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, patuloy na lumalala ang suliranin dahil sa hindi wastong pagtatapon at kakulangan ng pasilidad para sa pagre-recycle at pagproseso ng basura. Narito ang ulat ni Emily Espina. Maraming salamat Rico at Giselle. Narito tayo ngayon sa Barangay Tula kung saan kitang-kitang epekto ng hindi maayos sa pamahala sa basura. Mga tambak na basura dito sa tinatawag nilang danaw ng mga residente o mas kilala nating pond. Dahil sa nagkakalat na basura, nakakaranas ang mga residente ng epekto sa kalusugan dahilan ng hindi ka nais-nais na amoy. Kay kung ako na karayo kunta nga diri na yan pinila karayo kay simpre marigna an magka-rely na yan ay pinipilak an mga magbaw tadi apektado kami nga ini sa arari sa basuran. Kuna ko lang patuig yun. Pinapanawagan ko lang sini sa mga opisyalis konta matagan inindihan nga barangay MRF or para masolusyonan ini nga andi di sa banda nga piki nga naapektuhan kami. Ang epekto siton sa syempre kami nga yan na apiki anamo mga kabataan mayon si nagkakamasakit sira malain kasi ang amyon so dun masudang mao nga kaurugan nga disam nagreklamo sa siton. Ayon sa Republic Act 9003 of 2000, obligasyon ng mga lokal na pamahalaan at barangay officials na magtatag ng MRF at ipatupad ang waste segregation at tamang pagtatapon ng basura. Gayunpaman, sinasabi ng mga residente na wala pa rin ganitong pasilidad sa kanilang barangay, kaya kadalasan ay nagkakaroon ng open dumping. Sa ngayon, ang pangunahing hiling ng mga taga-barangay Tula ay ang pagtatayo ng material recovery facility at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa tamang pagtatapon ng basura. Ako si Emily Espina, nagbabalita. Maraming salamat, Emily. Patuloy ang panawagan ng mga residente at inaabangan natin kung paano tutugon ang mga lokal na opisyal. Narito sa Erica Rosasinya para sa karagdagang ulat. Maraming salamat, Giselle. Aminado ang mga opisyal ng Barangay Tula sa problema at binanggit nila ang kakulangan sa pundo at espasyo bilang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa natatayo ang MRF. Idinagdag din nila na kailangan din ng mas aktibong kooperasyon ng mga residente sa waste segregation bago pa maitayo ang ganitong pasilidad. Ayon sa kanila, nagsisimula na silang maglungsad ng mga programa para palakasin ang kamalayan ng komunidad tungkol sa tamang pamamahala ng basura. Lote ang problema sa MRF. Kinahanglan, palit a barangay talaga lote. Kaya diri pwede huramla kay ginagamit na sugad sa una. Yung kami MRF una. Ang lote gigamit na. Saya na, nag-budget kami sa mga lote para pagtindugan sa MRF. Yan ang tuig ng 2026. Hindi sa tabi para masayan pagkulikta sa munisipyo. Puno na sa botelya, plastic, bakal. Ito nga mga taong di rin nagpigkupiran sa pagtagabasura. Actually, yung agad itong kuwan, balaod. Republic Act 9003. Sa patuloy na pagdami ng basura, nananawagan ang mga residente ng agaran aksyon na magkaroon ng MRF upang hindi lamang nagpapanatili ng kalinisan kundi nakakaiwas din sa mga sakit at polusyon sa kapaligiran. Ito si Erica Rosasinya, nag-uulat. Maraming salamat, Erica, para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga hakbang na maaaring gawin. Narito sila Romilly Punay at Ayn Saludari mula sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Romilly at Ayn, ano ang mga update at mungkahi ng opisina?
Maraming salamat, Rico. Ang Menro ay nakipag-ugnayan na sa mga opisyal ng Barangay Tula para tulungan silang makakuha ng pondo at makahanap ng angkop na lugar para sa Material Recovery Facility or MRF. Nagbigay ng paalala ang Menro ukol sa patuloy ng pagtatapon ng basura at maaaring magdulot ng sakit tulad ng dengue at magpapalala ng polusyon sa hangin. Ang kawalan ng MRF sa bawat barangay, hindi lang sa Tula, ay nagdudulot ng hindi maayos na pamamahala ng basura. Patuloy pa rin kinakaharap ng Barangay Tula ang kawalan ng tamang pasilidad sa pagtatapon ng basura o ang kawalan ng MRF. Ang mga residente ay umaasa na mabilis na matulungan ng kanilang hiling bago pa man mas lalong lumala ang sitwasyon. Maraming salamat, Romelyn at Aini. Malinaw na ang solid waste management ay nangangailangan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng komunidad mula sa pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng MRF hanggang sa aktibong pakikilahok sa tamang pagtatapon ng basura. Patuloy nang susubaybayan ang mga susunod na hakbang hinggil sa isyu na ito. Iyan ang kabuuan ng ating mga balita. Manatiling may alam at makilahok sa mga gawain para sa kalinisan ng ating kapaligiran. Ako si Giselle Elieta At ako si Rito Siscar. at ito ang Balitang Publiko.